ready to listen to the Word of God? Amen. Tingnan mo ang iyong katabi kung handa na. Yan, nakaredy ng kanyang panulat, ang kanyang ballpen at notebook. Amen po ba? So before we start, let me give you some few announcement. Salamat po sa lahat ng umattend noong Friday. Palakpakan naman ninyo yung mga sarili. At salamat po sa mga nagdala sa ating pong celebration ng the 7 last words of our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa iyong katabi, salamat. Yan. Ang dami po natin, no? Nung Friday, siksikan po talaga. And salamat po because that is a joint effort ng lahat po ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Palapakan nga po natin ang Panginoon for the success of that wonderful event. And also announcement po ay patuloy po tayo na i-silent po natin yung ating mga phone for the meantime to avoid distraction. And also it's a sign of respect habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Also, don't forget to take down notes. Yan ha. Magsulat po kayo. Mamaya sa mga kahadel ko po, no? Magsulat po tayo. And also, don't forget to invest and invite as always. Alam niyo po, hindi kami mapapagod na paalalahanan kayo na magdala. Sabihin sa katabi, magdala. Yan. Dahil nagsimba ka na rin lang, sabi mo, dapat ngayong araw na to, ngayong linggo to, may dala ako. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sapagkat ito po yung corona natin sa ating Panginoon. Gusto niyo po ba ng corona? Amen. Maganda naman nag-graduate ka, pero mas maganda, gumraduate ka, sinabitan ka ng medalya. May corona ka sa langit. Can you hear amen? Amen. All right. So also we have our online worship service. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating online worship service every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday. Ngayong araw po ito, 8 in the morning. Kaya po kung may mga mahal kayo sa buhay na nasa bahay o kaya nasa ibang bansa, nasa ibang dako ng Pilipinas, so i-share, like nyo na po yan upang sila rin po ay mapagpala. Can you hear amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. So, handa na po ba tayo talaga na makinig ang salita ng Diyos? So, sabay-sabay na po tayo magdeklara in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Say it every day. Amen po ba? Sapagkat ito'y pagpapala sa ating buhay in our spirit, soul, and body. Kompleto na po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. So let's continue with our series this month of March, March, entitled The Message of the Cross. And tayo po idadako sa ikalawang bahagi ng the death and resurrection of Jesus Christ. So, pinag-uusapan po natin ang dalawang bagay. Nung last week po, pinag-uusapan natin ang kamatayan ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? And today, we will talk about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi ito po yung pag-alala. Sabihin mo nga sa kanyang katabi, pag-alala. Yan. Kasi dapat malinawan natin ang mga bagay patungkol po sa pagse-celebrate ng mahal na araw or Lenten season. So, ang una kong tanong ay ito, kagaya ng nakaraan, do you believe in Jesus? Sino ba si Jesus sa iyo? Amen po mga kapatid? Naniniwala ka ba kay Jesus? O baka si Jesus ay siya yung nakathang-isip lang sa iyo o kaya nakapako siya, no? So, kung naniniwala ka talaga kay Jesus, ang tawag sa iyo ay Macarius or super blessed. Can you hear amen? Basahin natin. John 20:29. Then Jesus told him, "You believe because you have seen me." Ang kausap niya si Thomas. Blessed. Ano po yung Greek word? Macarius are those who haven't seen me and believe anyway. Sa Tagalog, pero mas mapalad ang mga hindi nakakita kay Kristo pero naniwala pa rin. Can you hear amen? So tayo po, hindi na natin nakita si Jesus. Hindi natin alam kung talaga bang siya'y nakapako doon sa krus na yon. Pero ang mahalaga, naniniwala tayo na siya'y namatay at muling nabuhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Can you hear amen? Amen. So mahalaga po yon. Si Jesus ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Para hindi tayo mapunta sa impyerno. At siya naman ay nabuhay sapagkat siya ay tunay na Diyos. Can you hear amen? Buriyan nyo kung si Jesus ay namatay at hindi na siya nabuhay, baliwala ang lahat ng ating ginagawa at maraming tao ang pupunta sa impyerno. Can you hear amen? Buti na lang dahil siya nabuhay na maguli,
tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak nga po ang lahat ng may buhay na walang hanggan. Ayan. So, review po tayo. Natapos na natin ang death ni Jesus or ang kamatayan ni Kristo. At ang sabi doon, Jesus was born to what? To die. Amen po ba? Sino po sa inyo ang nag-iisip na hindi siya mamamatay? Meron ba rito? Hello? Kayong iba, happy-happy lang, sige lang ng sige, tsaka na ako maglilingkod kapag uugod-ugod na. No? Hindi po. Kung iniisip mo na ikaw ay mamamatay, isa lang ang iyong focus. Dapat maparangalan ko ang Diyos na gumawa sa akin. Amen? Amen po ba? Malay mo, kung kailanman ibibigay ng Diyos yung kamatayan na yan, pero ang mahalaga, handa ka at kapag kinuha ka ng Diyos, naglingkod ka sa Kanya. Amen? Just like Jesus. Alam niya, siya ay ipinanganak, pero hindi para magtrabaho, hindi para makipag-socialize, hindi para gawin ang mga bagay sa mundong ito. Siya ay namatay, siya ay nabuhay para siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Amen? Sana ganun din po tayo. At marami pong hula or prophecy in the Bible. Tingnan niyo po ito. There are 7 feasts of the Israel. At ang 7 prophetic feast po na ito ay simbolo. Sabi nga natin simbolo. Yan. Ng lahat ng ginawa ni Kristo. At natupad niya po ito. Yung unang 4 po ay natupad na ni Kristo at yung 3 na natitira pa ay tutuparin niya kapag siya po ay nagbalik na dito sa lupa. Amen? So silipin ulit natin. Yung unang-unang pong pista ay the Feast of the Passover, which symbolizes Jesus was crucified. Napako ba si Kristo? Amen. Yung ikalawa naman is the Feast of the Unleavened Bread, which symbolizes Jesus was buried. Tingnan niyo po yung nasa harap natin. Si Jesus ba'y inilibing? Amen. At yung kanyang pinaglibingan ay hiram pa na libingan. Tama po ba mga kapatid? At yung ikatlo naman ay ang ating pag-asa para maligtas, which is the Feast of the First Fruit. Ano po yung first fruit na yan? Mamaya papaliwanag natin. Pero yung pang-apat, ito po ay ang Pentecost. Sabi nga natin Pentecost. Yan. It is the feast na nagre-represent kung saan Jesus sent the Holy Spirit. Pero magpo-focus po tayo sa pangatlo, which is the Feast of the First Fruit. Bakit po? Sapagkat itong pista na ito ay sumisimbolo na si Jesus ay nabuhay na muli sa mga patay. Amen? And we call that resurrection. Sabi nga natin, resurrection. Amen. Hallelujah. Bakit? Sapagkat kung hindi nabuhay si Kristo, wala tayong kaligtasan. Do you believe that, mga kapatid? Amen po ba? Buti na lamang po siya ay nabuhay na maguli at yan ang ating pag-uusapan. So now, let's talk about the resurrection of Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So we are here this morning to celebrate the resurrection or the Easter Sunday, the day that Jesus rose from the resurrection at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So ngayon po, sisilipin muli natin ang nangyari, no? Matapos po na matuklasan ng mga alagad na, nung inilibing natin si Jesus, pagbalik nila doon sa tomb, the stones had been rolled away, yung batong pinto ay gumulong at anong nangyari? Marami ang mga haka-haka at yan ang ating lilinawin ngayong araw na ito. Can you amen? So ganito po ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Matthew chapter 28 verse 1 to 6. Sabayan niyo po ako sa mga nakakakita. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. Verse 2, there was a violent earthquake, lumindol, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. So sa madaling salita, lumindol ng malakas sapagkat gumulong po ang pintong bato na yan. Yung pintong bato po na yan, napakalaki po niya na bato. No, solid po na bato yan. Kaya ang tanging pwedeng mag-move lamang yan ay maraming tao o kaya isang lindol. Can you hear? Amen? Verse 3, look at this. His appearance was like lightning or kidlat, and his clothes were white as snow. For the guards were so afraid of him that they shook
and became like dead men. No? So nung nakita nila yung pangyayari na yon, yung mga gwardiya ay halos himatayin sa takot. Amen po mga kapatid? Verse 5, and the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for, sino yung nanap nila? Jesus. Sabi nga natin si Jesus, who was crucified. And 6, he is not here. Ano sabi niya? He has risen. Siya'y nabuhay na muli, just as he said. Come and see the place where he lay. So nakita po natin, no? Maging malino po para sa lahat ng naririto na hindi po taon-taon na namamatay si Kristo. Tama ba mga kapatid? At hindi rin po siya taon-taon na nabubuhay na maguli tuwing Easter Sunday. Biyernes Santo, patay daw siya. Eka, hindi po totoo yon. Sabi sa katabi, hindi totoo yon. Isang beses lang ang Biyernes Santo na yon. Ganyan, amen? And then, hindi rin siya taon-taon na nabubuhay sapagkat siya ay buhay na magpakailanman sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, minsan lang siyang namatay at pagkatapos ng ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli. So, ito po yung pag-alala. 1 Corinthians 11 verse 26. Everybody, for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes. No? So kapag tayo po ay nag-Holy Communion o yung Santa Cena na tinatawag po nila, tayo po ay nag-aalala lamang o pinapahayag natin na si Jesus nga ay totoong namatay. Can you hear amen? Until He comes again. Siya po ay namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Di ba? Yun yung lagi natin sinasabi nung dati tayong nagsisimba sa dating pananampalataya. Tama ba mga kapatid? Amen. Now, kung ang kalansay ni Kristo ay nandun pa rin sa Jerusalem, walang kahit anong bakas na tayo ay pwedeng maligtas at mapunta sa langit. Amen? Amen po ba? Bakit? Sapagkat kung nandun ang kanyang kalansay, nagpapatunay na walang nabuhay na Kristo. Walang nabuhay na Jesus. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pero buti na lang, siya ay nabuhay na maguli. Do you believe that? Amen po ba? Tingnan niyo po, bakit? 1 Corinthians 15 verse 17. Everybody. And if Christ has not been raised, kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, anong kasunod? Then your faith is useless. Well, kahit ano pang gawin mo rito, kahit magsugat ka pa ng katawan, kahit na humilata rito, useless yan. Kung hindi nabuhay si Kristo. Kahit ibigay mo pang libu-libong pera mo, milyon-milyon na pera mo, lahat ng lupain mo, ipaggamit mo na, kung si Kristo hindi nabuhay, ang tawag ng Diyos dyan, useless. Can you hear amen? And you are still under condemnation from your sin. Ibig sabihin, kinukundina ka pa rin ng Satanas na Diablo, kaya kung ikaw ay talagang makasalanan, walang Kristo sa iyong puso, impyerno ka. Can you hear amen? Amen po ba? Buti na lamang nabuhay muli si Kristo. Now, the question is this. Do you really believe Jesus rose from the dead? Kayo ba'y talagang naniniwala? Kumbinsido po ba kayo? Sapagkat may mga ibang tao na ayaw maniwala, kagaya po ni Tomas. Kilala niyo po si Tomas, isa sa disipulo? Ganito pong nangyari. John 20, verse 25. So, the other disciple told him, we have seen the Lord. Nakita daw nila si Jesus, ito yung nabuhay na siya. But he, sino yan? Thomas said to them, itong kanyang pagmamalaki, unless I see the nail marks in his hand and put my fingers where the nails were and put my hand into his side, sa kanyang tagiliran, ang sabi niya, I will not believe. No? So, alam niyo po, si Tomas ay hindi niya nakita talaga si Jesus na nabuhay na maguli, kaya hindi siya naniniwala. And I'm telling you that we will never see Jesus physically na mabubuhay na maguli. Can you hear amen? Hindi mo talaga siya makikita, lalo na't napakatagal na panahon na. Pero, gaya ng sabi ni Jesus kay Tomas, mas mapalad
ang mga naniwala kahit na hindi nakakakita. Kaya ang sabi ni Lord kay Tomas ay ito. Sabi niya, Tomas, stop doubting and start believing. Amen po mga kapatid? Tigis palapakan natin ang Diyos. Huwag ka nang magduda. Ang kailangan mo na lang gawin ay maniwala at manampalataya sa Diyos. Can you amen? At ang tawag doon ay Makarios. Sino pong mga Makarios dito? Naniniwala po na si Kristo ay nabuhay na maguli. Palapakan natin ang Diyos na buhay. You are happier than happy. Bakit? Kung walang pag-asa ang iyong buhay sa mundong ito, binigyan ka ng Diyos ng kasiyahan. Anak, pag uwi natin sa langit, may magandang buhay na naghihintay sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ito po'y para sa mga naniniwala. Amen po mga kapatid. Hindi natin pipilitin ang mga ayaw. Now, ang tanging patunay lamang na si Jesus ay nabuhay na maguli ay walang iba kundi sino? Ang iyong sarili. Tama ba mga kapatid? Hindi kita pwedeng kumbinsihin. Hindi ka pwedeng ipilit sa iyo maliban na ayaw mong maniwala. Can you amen? Amen. So ang iyong sarili lang ang magpapatunay, Lord, naniniwala akong nabuhay kang muli gamit ang ating pananampalataya. Ano sa English? Faith. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Galatians chapter 2, verse 21. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Tingnan natin. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Kaya bakit mo susugatan ng iyong sarili? Si Kristo nabubuhay na sa iyo. Amen po ba? The life I live in the body, look at that. I live by faith. Ako'y namumuhay sa pananampalataya. Kanino? In the Son of God, who loved me and gave Himself for me. 21. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, sa pagsunod sa 10 utos, magiging banal ka daw eka, anong sabi? Christ died for nothing. Amen po ba mga kapatid? Ang tawag doon ay grace. Sabi nga natin grace. It is the grace of God. Anong ibig sabihin po? Ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa iyo minus your effort. Amen po ba mga kapatid? Wala kang gagawin. Sabi sa katabi, wala kang gagawin. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay kasama, sa iyong kaligtasan, anong gagawin mo? Sasaktan mo ang iyong sarili. Paparusahan mo ang iyong sarili. Magpipinitensya ka. Ang sabi ng Biblia, kung may ginawa kang effort, Christ died for nothing. Amen po mga kapatid? Sayang naman yung sakripisyo ni Kristo at mapupuno ang langit ng mga mayayabang na tao. Can you hear, amen? Sapagkat pag nagkita-kita tayo doon, sabi niya, Sister, ba't ka naligtas? Mabait ako eh. Ikaw, ba't ka naligtas? Nag-donate ako ng lupa. Ikaw, ba't ka naligtas? Gumawa ko ng mabuti. Amen po mga kapatid? So nagyayabang tuloy sila. Samantalang ang dapat na kwentuhan pagdating sa langit, kapatid, bakit ka naligtas? Ako ay naligtas kasi iniligtas ako ni Kristo. Can you amen? Hindi tayo ang mapaparangalan, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Hindi mapupuno ang langit ng mayayabang, kundi mapupuno ang langit ng mga biniyayaan ng grasya ng Diyos. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Therefore, next, the resurrection is the what? Cornerstone, haligi po of our faith or pananampalataya. Ang tawag po sa cornerstone, yung sa dulo po ng mga pader. Ang pader po ay hindi tatayo maliban na meron po siyang mga haligi. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Kaya ano man ang gawin mo, sige, masugatan mo na nga, ibigay mo milyon mo, dito ka na tumira sa church kung gusto mo. No? Pero kung hindi nabuhay na maguli si Jesus, baliwala ang lahat ng ating ginagawa. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? It is based on our faith because our faith is based on the belief, naniniwala tayo na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. Can you hear, amen? Take note, tandaan nyo po ito. Hindi ka pipilitin ng Diyos na maniwala kay Jesus. Sige, sabihin sa katabi, hindi ka pipilitin. Oh. Bakit? Kailangan ikaw mismo ang maniwala. Can you hear, amen? Sapagkat ang resurrection ay haligi, the cornerstone
of our faith. Ang kailangan ng Diyos ay yung mga naniniwala lamang sa Kanya. Di ba? Sabi pa nga po ng Hebrews 11:6, natutuwa ang Diyos sa mga may pananampalataya. Can you hear, amen? Mahirap kayo magtiwala sa Diyos. Halimbawa ngayon, wala kang pera. Sinong mga walang pera? Yan? Pero sabi mo, Lord, pag uwi ko, may pera na. No? Ang natutuwa ang Diyos doon. Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya na alam mo, pag uwi mo, may ginagawa at may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Can you amen? Amen po mga kapatid. Ganon din sa atin. Mas mahalaga na meron ka ng pinaniniwalaan. Oo, pag namatay ako, pumikit ang aking mata, nagpantay ang aking mga paa, uuwi ako sa langit. Can you amen? Sapagkat iniligtas tayo ng pananampalataya natin kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. At kung walang maniniwala na nabuhay muli ang ating Panginoong Yesus, wala din pong pananampalatayang Kristiyano. Amen po mga kapatid? Kayo ba'y masaya nagkaroon ng Christian Church sa Pampanga? Kaya palapakan nga po natin ang Diyos na buhay. Sabi po ng 1 Corinthians ulit, sa Tagalog naman po, 1 Corinthians 15:4, everybody. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay ano? Ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kaya si pastor, kahit na 2 oras, bumabiyahe yan, pabalik-balik, 2 beses sa isang linggo, yung pangangaral ko, baliwala lang, para lang yung maliit na mama niya, salita ng salita, wala namang kwenta. Kung hindi nabuhay na maguli si Kristo. Are you with me mga kapatid? At yung pananampalataya ay baliwala din naman. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen. So, at may mga 2 tao po na ginagamit ang Diyos upang ipangaral ang pananampalataya sa lahat ng tao. At ang 2 taong ito ay kilalang kilala. Sino po sila? Si Peter and St. Paul. Amen po mga kapatid? So, nung nabuhay na maguli si Jesus Christ, isa sa una niyang pinagpakitaan nung siya nabuhay ay ang una si Apostol Pedro. At siya ay ginamit na sa mga Hudyo, sapagkat si Pedro ay isa ring Hudyo. Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 5. Now, ang dahilan ay bakit? Sapagkat hindi normal sa ating mga tao ang maniwala na mabubuhay ang isang patay. Can you hear, amen? Kayo ba'y may mahal sa buhay? Kayo ba'y maniniwalang siya mabubuhay sa mga patay? Yung mga kapatid? Parang sa isip, naku, ang tagal nang namatay. Parang, di ba nga, pag 3 days na, 4 days na, isang linggo na, at mabubuhay muli, imposible na. So, ganun din po yung mga Hudyo, especially the Sadducees. They do not believe in the resurrection of the dead. At ang ginamit po para ipahayag ang mabuting balita sa kanila ay si Apostol Pedro. Can you hear, amen? Amen po ba? Kaso, ayaw nilang maniwala. No? Ayaw talaga nilang maniwala na merong pagkabuhay na maguli. Now, ang huling pinagpakitaan naman ng Panginoong Yesus nung siya ay nabuhay na maguli ay si Apostol Pedro. At sabi sa 1 Corinthians 15:8, kayo na lang ang magbasa. At mula noon, ang lahat ng pangangaral ni Apostol Pablo at ang lahat ng kanyang sinulat sa Biblia ay patungkol sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Can you hear, amen? Amen po ba? So, si Apostol Pablo ang ginamit sa kagaya natin ng mga hindi kilala ang tunay na Diyos. Can you hear, amen? Diba ang Diyos natin dati ay yung nakapako, yung nasa ribulto, nasa mga larawan, na yun ang ating niluluhuran. Can you hear, amen? Pero nung dumating si Apostol Pablo, siya po ang nagpakilala sa Diyos na hindi natin kilala. Can you hear, amen? At buti na lamang po, tayo ngayon ay sumasamba sa Diyos na Espiritu at katotohanan. Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So, ano ang mabuting balita? Ano ang punto at ano ang laman nito? Basahin po natin. 1 Corinthians 15 verse 1 to 8. Now, brothers, sino po yon? Si Pablo, want to remind you of the gospel. That is the good news I preached to you, which you receive and on which you have taken your stand. Verse 2, by this gospel, you are saved. Dahil sa mabuting balita na pinaniwalaan mo, naligtas ka. If you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise,
you have believed in vain. So, ano daw po yung laman ng good news? Tandaan niyo po ito, may 4 po. Verse 3 and 4, next po. For what I received, I passed on to you as of first importance. Ano yung una? Everybody, Christ died for our sins. Si Kristo ba'y namatay para sa iyong kasalanan? Naniniwala ka? Amen. So check po tayo dyan. According to the scripture, that, number 2, He was buried, inilibing siya. And number 3, He was raised on the third day, which is the resurrection. At yung pang-apat, according to the scripture. So, 4 po yan. Si Kristo ay namatay sa iyong kasalanan, naniniwala ako. Siya ay inilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli ayon sa ano? Hindi sabi-sabi lamang, ayon sa Biblia. Do you believe in the Bible? Amen. So, kung naniniwala ka po diyan, ibig sabihin, natanggap mo na ang good news, ang gospel, or ang mabuting balita. Are you with me, mga kapatid? Amen. Verse 5 and 6. And that He appeared to Peter. Ayan po, nagpakita siya kay Pedro. And then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time. Take note nyo po, sabi nga natin, at the same time. Yan? Sabay-sabay. Most of whom are still living, though some have fallen asleep. No? So take note nyo po yan. Nagpakita ang Panginoong Hesus sa 500 na katao. Halimbawa, tayo na lang, napakarami natin dito, ng sabay-sabay. Sabi nga natin, sabay-sabay. Yan. Ang Greek word po niyan ay epapax. At once or once upon one occasion only. So, minsanan siya nagpakita ng sabay-sabay. Posible ba yon? Sa tao, imposible po yan. Ganun, amen? Pero dahil si Kristo nga ay Diyos at siya'y nabuhay na maguli, kaya niyang gawin na magpakita sa 500 na tao. Do you believe that? Sabi ng iba, imposible nga. Pero sa mga naniniwala, pagpapala ang para sa atin. We are Macarius. Can you hear, amen? Kasi kung gagamitin mo ang limitadong kaisipan mo, imposible. Pero buti na lang, hindi mo gamit ang iyong 5 senses, ang gamit mo ay ang 6 sense, ang iyong pananampalataya. Can you hear, amen? O, kanino pa siya nagpakita? Verse 7 and 8. Then, He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me. And last of all, He appeared to me. Kanino? Kay Pablo, also as to one abnormally born. No? So nakita natin, huling pinagpakitaan ay si Apostol Pablo. So sabi dito, guni-guni lang eka ng marami na 500 na katao nang makita nga nila na sila ay nakitang nabuhay na maguli si Kristo. At ang tawag nila doon ay, ito po, next, hallucination theory. Sabi nga natin, hallucination. Diba? Ang Tagalog po nito ay nahihibang eka. Guni-guni lang eka nila iyon sapagkat ito ay imposible. Pero kahit ang mga alagad ng siyensya, hindi po kayang ipaliwanag kung ano nga po ang nangyari sa hallucination theory. Kagaya po ng isang psychologist at psychiatrist na ito. Ang sabi niya, the group hallucination po na pinakita po rito, na nakakita ay ilan po? 500 witnesses. Kagaya po ni Lee Strobel, ganito po ang kanyang sabi. I went to a psychologist friend and said, if 500 people claimed to see Jesus after He died, it was just a hallucination. Kung may 500 tao, nakita si Jesus, na siya'y nabuhay na maguli, ang tawag doon ay guni-guni. No? Pero individual po yan, isa-isa. Bakit? He said, hallucination are an individual event. So hindi po pwedeng sabay-sabay. Pero itong kanyang argument, if 500 people have the same hallucination, that is bigger than the resurrection. A bigger miracle than the resurrection. Bakit? Sapagkat kung yung 500 tao na yon, sabay-sabay na nakita si Jesus
ng isang beses lang ng isang iglap, nakita nilang lahat. Siyempre, iba-ibang lugar yung mga 500 na yon. So, ang sabi po ni Lee Strobel, that is bigger miracle than the resurrection. Can I hear amen? So, therefore, ang hallucination theory is unreliable. Hindi po ito pwedeng sandigan o paniwalaan. Can I hear amen, mga kapatid? Amen. Bakit? Look at this. Next, Jesus' resurrection is the Bible's greatest miracle and history's greatest fact. No? Bakit? Ito po yung sinasabi ng Biblia na pinakadakilang milagro. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, kung hindi siya nabuhay na maguli, baliwala ang pagsisimba mo. Tama ba mga kapatid? And history naman po, it is the greatest fact. Bakit? Sapagkat, di ba, even in the history lesson natin, ang ginagamit po ay BC and AD. Patungkol po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang BC po ay ano po? The before the birth of Christ. And AD po is after the death of our Lord Jesus Christ. Can you hear amen? So, pinapatungkulan ito patungkol po kay Jesucristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo si Kristo. Sabihin sa katabi, totoo si Kristo. He is part of the history. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? There are three things I want you to meditate on today as we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. So silipin po natin ang tatlong bagay na ito. Are you ready? Sige, magsulat po tayo. Number 1, silipin po natin. Jesus rose physically from the grave. Sa Tagalog, si Jesus ay nabuhay talaga. Laman at buto. No? From the grave. Totoong namatay si Jesus, wala na siyang hininga bago siya ibaba sa krus, pero bumangon uli siya sa mga patay. Can you hear amen? John 19 verse 30. When Jesus has tasted it, he said, it is finished. Tetelestai sa Greek, tapos na. Then he bowed his head and gave up his spirit. No, ano ang kanyang ibinigay? He gave up his spirit. Bakit po? Sapagkat bakit spirit ang binigay ni Jesus? Sapagkat ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano po 'yon? The spirit, soul, and body. And ang totoong ikaw ay hindi ang iyong katawan. Wow, wow. No, hindi rin ang iyong kaluluwa, hindi po ang iyong isip, ang iyong damdamin, hindi po. Ang totoong ikaw ay walang iba kundi ang iyong espiritu. Bakit? Sapagkat tayo inilikha sa wangis ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu, therefore, kung siya espiritu, kamukha natin siya, ang totoong ikaw ay ang iyong born again spirit. Can you hear amen? At kaya nga kung hindi na born again ang iyong spirito, walang babalik sa Diyos. Sabi ng Ecclesiastes 12 verse 7, walang babalik sa Diyos na papunta sa langit. Can you hear amen? Kung hindi na born again ang iyong spirit. Buti na lamang po, John chapter 3 verse 3 hanggang 7, ang banal na spirito, ipapanganak ang ating spirito at ikaw nga ay magiging born again. Are you with me mga kapatid? Amen. So napakahalagang theology po niyan. Yung anthropology, it is the doctrine of man. Tandaan niyo po ito, hindi ka sasaya maliban po na masatisfy mo ang tatlong bagay na meron ka. It is your spirit, your soul, and body. Kung yung body lang ang pinapasaya mo, maraming pera, maraming masarap na pagkain, naka-aircon ka, masaya yon. Pero ang totoo, pag mag-isa ka na lang, masaya pa ba? Pag wala ka ng pera, bankrupt ka, masaya pa ba? Hindi na rin. Pero yung soul mo, sabihin na, sige, isip ako ng masasayang bagay. No? Gagawa ko ng mga masasayang bagay. Pero pag wala na yung masasayang bagay na yon, masaya ka pa ba? Hindi na. Pero tandaan niyo po ito, pag ang iyong spirito ay na-born again, ang magpapasaya na sa'yo ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya tingnan niyo yung mga Kristiyano, no? Iniwan ang trabaho, naglingkod sa Diyos. Amen po mga kapatid? Kahit walang pera, ang kanta nila, ang buhay ng Kristiyano ay ano daw? Masayang tunay, laging masayang tunay. Sabi ng mga nakakita, si Mare. Oh. Andiyan po ba yung kapatid? Bakit? Kasi espiritu mo, yung na-born again na espiritu mo ay pinapasaya ng Diyos.
Kung mamatay man ngayon, ang mahalaga, pupunta ako sa langit, yun ang pinakamasayang lugar. Wala dito sa lupa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. So I hope that you are convinced and masaya kayo sapagkat na born again kayo. Pumalakpak nga po ang lahat ng na born again. So the Bible said, next, Jesus' body went missing. Nawawala. Sabihin sa katabi, nawawala. Ang bangkay ni Jesus. Literally po yan ha. Amen? At ang sabi ng mga Jewish leader, ng mga Pariseo, ninakaw daw eka. Kaya po, dito naman lumabas yung tinatawag na theory, which is stolen body theory. No? So, ito pong sabi nila, nahihibang, hindi rin maganda yan. Hindi natin pwedeng paniwalaan. Ngayon, gumawa pa sila ng isa pang teorya. Ninakaw ang katawan ni Kristo. Pero imposible rin ito. Tama ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat pinabantayan na mahigpit yung kanyang tomb, yung kanyang po na itsura ng Roman guards. Amen po mga kapatid? Mga Romanong gwardiya. At alam nyo po, ito pong mga gwardiya na ito is highly trained and they are sleepless. Hindi yan matutulog. Basta pag sinabing bantayan mo yan, babantayan nila yan. Ganun, amen? Pero imposible po ito. Now, bakit nila ito ginawa? Ba't pinabantayan? To avoid deception. Baka daw kasi Jesus hinimatay lang at hindi naman talaga namatay. At pag ginilibing, may tsansang makatakas. Tama ba? So ayaw nila ng deception. And to ensure that there's no hope or proof of resurrection. Ayaw nila na maniwalang may pagkabuhay na maguli. Kaya sisiguraduhin nilang walang mabubuhay. Can you hear, amen? Therefore, there is no life after death. And take note, there is no Christian faith existent. No? Wala tayo ngayon dito. Hindi tayo nag-church, hindi tayo naglilingkod sa Diyos na buhay, sa spirito at katotohanan, tayo sumasamba. Wala po yan kung hindi nabuhay si Jesus na muli. Can you hear, amen? Ikaw ba'y naniniwalang ninakaw si Jesus? Hindi. Can you hear, amen? Sapagkat ang mga Roman guards po, kapag sila natakasan ng isang prisoner, may isang tagpo po sa Acts chapter 12 verse 4, di ba? No? Natakasan sila, akala nila tumakas na si Paul and Silas, kaya ang gagawin ng gwardiya, magpapakamatay na siya. No? Pero sabi niya, huwag mong kitilin ang buhay mo, nandito pa kami sa loob. Pag natakasan ka ng isang bihag, patay ka. Amen po mga kapatid? Now, this is bigger than the miracle. Sapagkat sila ay natakasan ng patay. Can you hear, amen? Kaya ang hirap paniwalaan. Kasi pag natakasan ka ng patay, patay ka talaga. Nandiyan po ba yung mga kapatid? At hindi ito magandang paniwalaan. Now, to make sure, ang sabi ng mga Pariseo, Pilato, pabantayan mo ang puntod ni Kristo. And this is a true story. Bakit? Totoo ba si Pilato? Amen po ba? Totoong character siya in the history. So it is real story. Ganito pang sabi, Matthew 27:63 to 66. Sir, they said, we remember that while he was still alive, the deceiver said, si Jesus po tinutukoy nila, after 3 days, I will rise again. So, give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. Biruin mo yung gwardiya, tatlong araw na dilatang mata, walang tulog. No? Otherwise, his disciple may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. That this last deception will be worse than the first. And take a guard, 65, take a guard, Pilate answered. Go, make the tomb as secured as you know how. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. No? Ganon kahigpit? Mayroong Roman seal. Pag may selyo, bawal na bawal galawin. At meron pang mga bantay na gwardiya. So, posible bang manakaw? Imposible. Are you with me, mga kapatid? Pero ito'y nasa ilalim pa, mismo ni Pilato. Sino ba si Pilato? He is the Roman governor. Utos ni Gob, wag gagalawin. May gagalaw pa ba? Wala. Sapagkat yung mga alagad niya, nagsipagtago nung namatay si Jesus, sapagkat takot na takot silang maaresto. Are you with me? Ba't pa sila magpapakita doon mismo sa mga gwardiya? Nandiyan po ba yung mga kapatid? So, imposible. Sabihin sa katabi, imposible. At ang unang nagpakita sa puntod ni Kristo, hindi mga lalaki. Sino po? Mga babae. Si Mary Magdalene. Kaya imposible po ito. Now,
Sabi ng John 20 verse 3 to 8, so Peter and the other disciple started from the tomb. Both were running. Nalaman nilang nabuhay si Kristo. Nagtatakbo sila. But the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. No? Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there. No? Nagtatakbo si Pedro, mayroong isang disipulo, inunahan siya. Pagdating nila sa tomb, tela na lang ang natitira. Are you with me? Verse 7 and 8, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, so nagtupi pa si Jesus, separate from the linen, at nagpakita po na may humiga talaga ron na isang patay, at ito pong patay na ito ay muling nabuhay. Bakit? Kasi nagligpit pa siya eh. Andiyan po ba yung patay? So buhay talaga yung nakahiga doon. Are you with me mga patay? Because yung patay, zombie, tapos babangon na lang siya, wala siyang pakailam. Andiyan po ba yung patay? Pero dito sa Bible, sabi, the cloth was folded up. Nagtupi pa siya. Are you with me mga patay? So buhay si Kristo. Verse 8, finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believe. Wow. No? Naniwala siya sapagkat nakita niya na wala na si Jesus. No? So, dalawang bagay ang gustong makita po ni Pedro. Ano po yon? Ninakaw nga ba ang bangkay? Ninakaw nga po ba? Or, nabuhay nga ba talaga si Jesus? Amen po mga kapatid? Pero alam na alam nila, hindi ninakaw ang bangkay sapagkat walang utos si Pedro. Siya yung pinakamataas eh. Walang nagnakaw ng bangkay. Alam niya. So isa na lang ang natitira. Kung hindi ninakaw, si Jesus ay nabuhay na maguli. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. So walang katotohanan ang stolen body theory. Can you hear amen? Amen po ba? So kung hindi totoo ang stolen body theory at hindi rin totoo ang hallucination, hindi rin sila nahihibang, isa na lang ang natitirang option. Ano po yon? Si Jesus ay nabuhay na maguli. Palapakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. Are you happy with that? Amen. Napatunayan natin sa Biblia. Next, our Lord Jesus Christ is alive. Sabihin nga natin, alive. Buhay si Jesus. Amen po ba? At mahalagang paniwalaan mo yon sapagkat tumatawag ka sa Diyos na buhay. Ano ba ang buhay? Pag kinausap mo, sasagot. Amen po mga kapatid? Pag may sinabi ka, nakakarinig. Can you hear amen? At kapag may hiniling ka, ibinibigay niya. Yan ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? And actually, siya po ay nagkaroon ng glorified body. It is our spiritual body or panglangit na katawan. Tingnan mo ang iyong katawan. Sige, tingnan mo lang. Hipuin mo nga. Magaspang na ba o makinis pa rin? Naglo-lotion ka, naliligo ka. Huwag mong pakamahalin yan. Kahit mainitan yan, masunog, okay lang, basta naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Bakit? Papalitan niya ng glorified body. Let's look at this. John 20 verse 17. Do not hold on to me. Jesus told her, kay Mary. Bakit? Because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. No? So, sabi po sa verse na to, ayon sa mga Bible scholar, ang dugo ni Kristo ang pantubos sa ating mga kasalanan. Can you hear amen? At nung siya'y namatay nga, sabi niya, Mary Magdalene, wag mo muna akong hawakan. Bakit? Hindi ko pa nadadala yung dugo sa templo na nasa langit. Amen po mga kapatid? Kasi pag hinawakan na siya ni Maria, makukontaminado, magbabahiran ng kasalanan. Kaya ang ginawa niya ay umakyat muna siya sa langit, inaalay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, para matubos tayo sa ating mga kasalanan at tayo ligtas forever. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Now, nung nakaakyat na siya sa langit, nagpakita siyang muli sa mga alagad. Luke 24:39. Nasusundan niyo po ba? Amen. Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me. Ito na. Sabi niya kanina kay Maria, touch me not. Ngayon, sabi niya, touch me and see.
A ghost does not have flesh and bone, as you see, I have. Amen po mga kapatid? Amen. And ibig sabihin po nito, yung kanyang dugo o ang kanyang buhay ay pinantumbos na niya ng ating mga kasalanan. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Naniniwala po ba kayong binayaran tayo ng dugo ni Kristo? O, tingnan niyo po ito. For you know that God paid a ransom to ano daw? To save you, para iligtas ka from the empty life you inherited from your ancestor. Pakibasa natin ang kasunod sa nakakita. And the ransom he paid was not mere gold or silver. Hindi ka binayaran ng ginto o pilak. He paid for you with the precious lifeblood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So binayaran tayo. Amen po ba? Hindi ng salapi, hindi ng ginto, hindi ng pilak, kundi mismong dugo at buhay ni Kristo. So totoong namatay si Jesus at hindi lamang po ito palabas. Siya ay namatay at tayo ay muling nabuhay forever. Can you hear amen? Amen po ba? 1 Thessalonians 5:9 to 10. For God decided to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Sabihin sa katabi, hindi ka na pupunta sa impyerno. Amen? Are you happy with that? Verse 10, He died for us so that we can live with Him forever. Amen po ba? Whether we are dead or alive at the time of His return. So, malalaman natin na ikaw nga ay maliligtas forever kung si Kristo ay iyong tinanggap. And we will be given the glorified body. Naniniwala ka bang papalitan ng iyong katawan? Kasi kung hindi ka naniniwala, kapag pinahayo ka ng Lord, ayoko Lord, mainit. Ayoko Lord, nagugutom pa ako eh. Lord, manonood pa ako ng teleserye, tsaka na ako pupunta sa church. Andiyan po ba yung kapatid? Ayaw mong masaktan o mapagod ang iyong katawan. Pero kapatid, sabi ko nga sa inyo, papalitan ang katawan na yan ng ano? Glorified body. 2 Corinthians 5 verse 1 to 3. For we know that when this earthly tent, the physical body, we live is taken down, namatay, when we die and live these bodies, ano mangyayari? We will have a home in heaven, an eternal body. Ano po yan? The glorified body, made for us by God Himself and not by humans. Ang katawan na yan, hindi gawa ng tao, hindi ka pinanganak ng nanay mo, ito'y ginawa ng Diyos para sa atin. Amen mga kapatid? We grow weary, napapagod tayo in our present bodies, and we long for the day when we will put on our heavenly bodies like new clothing. Verse 3, samahan nyo nga po ako. For we will not be spirits without bodies, but we will put on new heavenly bodies. So nakita nyo po yan? Ang tunay na ikaw, hindi ang iyong katawan. Kaya wag mong mahalin to. Sabihin sa iyong sarili, wag mong mahalin to. Ang totoong ikaw, hindi ang body, hindi rin ang iyong soul, kundi ang iyong spirit. Can you hear amen? You're born again spirit. So, makikita po natin na ang katawan natin na ito ay mamamatay din. Amen po ba mga kapatid? Napansin nyo po, sino na po sa inyo nakasakay ng aeroplano? Meron po ba rito? Yan. So, pansinin nyo po, kapag ang eroplano ay umaangat sa napakataas na lugar, ano pong nangyari sa ating tenga? Nabibingit tayo. Amen? Ibig sabihin lamang po, ang katawan mo na ito, hindi compatible sa matataas na lugar, kagaya ng langit. Amen? Kaya wag mong mahalin ng katawan na yan. Papalitan niya ng Diyos ng katawan na panglangit para doon ka natitira forever. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ano ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a what? New creation. Bago na. The old is gone, the new has come. Bago na ang iyong pagkatao. Hindi na ang katawan na ito. Bibigyan ka pa niya ng katawang panglangit. So, pwede ka nang pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Amen, mga kapatid. Amen. Next, number 2. Anong dapat nating matandaan from the resurrection of Christ? Everybody? Jesus rose eternally from the grave. Ibig sabihin po nito, si Jesus ay nabuhay forever. Sabihin nga natin, forever.
Yan, hindi na siya mamamatay pa. Are you happy with that? Amen. Hebrews 7, verse 24. Malapit na po tayong matapos. But Jesus lives forever, so He serves as a priest forever. No? So si Jesus po ay talagang mabubuhay forever. Actually, hindi si Lord Jesus lang ang kauna-unahan na tao na nabuhay na maguli sa Bible, sapagkat may mga tao rin na nabuhay na maguli, kagaya ni Elijah, and ang iba pong mga tao, yung kay Paul, yung natutulog na binata, at natuturo si Pablo, at habang siya nakikinig, nakatulog, nalaglag, patay, pero nang ibinangon ni Pablo, buhay na maguli. Tingnan mo yung katabi kung natutulog. Wala po akong kakayanan na magbuhay na maguli ng patay. Kaya huwag kang matulog. Sabi sa katabi, huwag kang matulog. Lalo na yung mga kabataan. Andiyan po may mga kapatid. Ang sinasabi ko lang, mayroong mga nabuhay na maguli, kagaya din Lazarus. Can you hear, amen? At yung daughter ni Jairus and the widow's son in Nain. So, nagpapatunay lang na sa Biblia, totoong may nabuhay na maguli. Are you with me, mga kapatid? Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, walang pag-asa. Wala tayong buhay na walang hanggan at impyerno ang pupuntahan natin. Amen? 1 Corinthians 15:20. Everybody, but now Christ is risen from the dead, and has become the first fruits of those who have fallen asleep. No, ito yung kanina, yung ikatlong natin, no? First fruit. Sabihin nga natin first fruit. Pastor, bakit tinawag si Jesus na first fruit of resurrection? Hindi naman siya ang unang nabuhay na maguli. Tama ba, mga kapatid? May nauna pa sa kanya. Well, tinawag po si Lord Jesus na first fruit sapagkat siya ang isa sa nabuhay na maguli at hindi na siya namatay pa. Can you hear, amen? Amen po, mga kapatid? Yung iba po nabuhay na maguli at sila po ay nagkaroon ng physical na kamatayan. But Jesus is eternally and forever alive. Therefore, the new covenant is eternal and our salvation is secured forever. Palakpakan naman po natin ang Diyos na buhay. Ikaw ba'y masaya sapagkat siguradong sa langit ka? Ano ang verse natin dyan? Hebrews chapter 9, verse 12. Isulat mo po yan. Anong sabi? At once for all time, He, Jesus, took His blood into the most holy place sa langit, but not the blood of goats and calves, hindi dugo ng hayop. He, Jesus, took His own blood. Look at the next line. And with it, everybody, He secured our salvation forever. Amen po, mga kapatid? Kaya kung si Kristo ang nagligtas sa'yo, siguradong ligtas ka. Secured forever ang iyong salvation. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Isa yan sa patunay. Kaya pag tinanong, ligtas ka ba? Saan ka pupunta? Sa langit? Yes, ang sasagot mo. Sabi ng Hebrews chapter 9, verse 12. Hebrews 13, verse 8. Anong sabi? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So anong ibig sabihin? Kung si Jesus ay buhay noon, siya ay buhay ngayon, at buhay siya forever din. Sapagkat siya ay the same forever. Can you hear amen, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Amen. And finally, dito po tayo magtatapos. Jesus rose victoriously from the grave. Tingnan niyo po hindi kinaya ng kamatayan ang buhay na walang hanggan ni Kristo. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ng Diyos. Sabihin sa katabi, hindi kinaya. Sino bang may mga buhay na walang hanggan dito? Taas ang kamay. Hindi kinaya ng impyerno ang buhay na walang hanggan, kaya hindi ka na rin mamamatay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Tingnan niyo po ito. 1 Corinthians 15, verse 55. Oh, death, where is your sting? Kamatayan, nasa nang iyong kamandag? Oh, Hades, where is your victory? No? Kamatayan, ang Hades po, it's all translated as grave, no? Hantungan, death, or hell, or impyerno. Nagtatanong si Apostol Pablo. Sabi niya, kamatayan, impyerno, nasaan ang iyong tagumpay? Sapagkat kailanman, ang lahat ng mga may buhay na walang hanggan, hindi kayang kubkubin ng impyerno. Can you hear amen?
Amen po mga kapatid? Kaya pag binigyan ka ng buhay na walang hanggan, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa langit. Pero pag binigyan ka ng kamatayang walang hanggan, syempre, obviously, doon ka pupunta sa impyerno. Now, the good news, brothers and sisters, wala ng kamandag ang kamatayan sa lahat ng anak ng Diyos na naniniwala kay Kristo. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. We are more than conquerors, sabi ng Biblia. Can I hear amen? Romans 6 verse 8, since we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. For we know that Christ has been raised from death and we will never die again. Look at the next line. Death will no longer rule over us. Amen po mga kapatid? Over Him. So ang kamatayan kailanman ay hindi na maghahari sa lahat ng naniniwala kay Kristo. Do you believe that? Revelation 1 verse 18. I, Jesus, am He who lives and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. And I have the keys of Hades and of death. No? Dati naniniwala tayo na ang may hawak ng susi ng langit ay sino daw? Yung may dala daw ng manok, no? No? Pero hindi po totoo 'yon. Sabi sa katabi, hindi totoo 'yon. Hawak ni Kristo ang susi ng ating kaligtasan. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya hindi ka mapupunta sa impyerno kung hindi ito papayagan ng Diyos. Can I hear amen mga kapatid? Amen. Take note, the grave could not hold Him. He could not harm Him. Death could not hold Jesus. The stone, the tomb could not darken the light of the world. Therefore, Jesus, the victor, is now our victory. Can you hear amen? Yung mananagumpay ni si Jesus, siya rin ang ating naging tagumpay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So ngayon, kung si Jesus ay mananagumpay, sabihin sa katabi, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen po mga kapatid? Kasi yung iba gusto nang mamatay, gusto nang gumibap sa buhay, wala na akong pag-asa eka, wala na akong mararating. Brothers and sisters, Jesus the victor is our victory. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Mas maiging may pinaniniwalaan ka kaysa sa wala. Tama po ba mga kapatid? Amen. At sa huli, ang ating pong paniniwala ay magbibigay sa atin ng malaking pakinabang kung ikaw ay tunay na mananampalataya kay Kristo. Ikaw ba'y talagang naniniwala? Sa lahat ng nakita mo sa board, sa ating screen, naniniwala ka ba? Ito pong pangako sa lahat ng naniniwala. John 8:32, last verse na po natin. Then you will know the truth and the truth will set you free. Amen po mga kapatid? Sa taong ayaw maniwala, walang sapat na paliwanag. Kahit maghapon tayong magpaliwanagan dito, ayaw mo eh. Wala tayong magagawa diyan. Amen mga kapatid? Pero sa lahat ng naniniwala sa katotohanan, the truth will set you free. Pinalaya ka na ng Diyos, pinayaman ka na ng Diyos, at binigyan ka niya ng kalayaan para maging matagumpay sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin yung Diyos na buhay. Kaya ang tanong na lang ay ito. Next po, malinaw na po ba ang mensahe ng Resurrection Sunday sa ating mga buhay? Malinaw na po ba ang mensahe ng Easter Sunday sa ating mga buhay? Ano po ang malinaw na mensahe nito? Hindi po si Easter Bunny, hindi rin po si Easter egg. Na? Yung mga bata po mamaya, may palaro po kami. Kami po ay nagtago ng mga Easter egg. Yan. 7 po yon at hahanapin po nila yon. And pag nakita nila, may prize yon. Pero hindi yun ang mensahe ng Easter Sunday. Amen po mga kapatid? Anong mensahe? That an empty tomb or an empty grave means we are fully saved. Palapakan natin ang Diyos. Wala nang laman ang libingan. Si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya tayo ay totoong ligtas na. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. And finally, next, everybody, basahin natin. Malakas. Jesus has risen. Isa pa po. Jesus has risen. Si Jesus ay nabuhay na maguli. Can you amen? Amen po mga kapatid. Kaya tayo ay mananagumpay na. Lahat nga po ng mananagumpay ay tumayo ngayong araw na ito. Meron pong isang kanta na nagsasabing, because He lives, I can face tomorrow. Amen mga kapatid? Dahil si Jesus ay nabuhay, kaya ko nang harapin ang
kinabukasan. At salamat po sapagkat ang nangako ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen po ba? Surely, we can face tomorrow filled with faith, filled with hope, and filled with love. Can you hear amen? May natutunan po ba kayo? Let's have a quick recap sa ating natutunan about the resurrection of Christ. Number 1, Jesus rose physically from the grave. Number 2, Jesus rose eternally from the grave. And number 3, Jesus rose victoriously from the grave. And what is our Macarius challenge, everybody? Live for Christ and you will live forever. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Shall we pray? Tayo po'y manalangin. Panginoon, pipiliin namin na mabuhay para sa iyo, Panginoon. Pipiliin namin na gamitin ang buhay na ito, na titirang buhay namin para ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi namin ito sasaktan, hindi namin ito papahirapan, para lang mapagbayaran ang aming kasalanan because you have done it already on the cross of Calvary. Ang kailangan lang namin gawin ay napakasimple pero mahirap ang manampalataya na ikaw ay Diyos na buhay maguli, Panginoon. Lord, thank you for we have believed in our heart. We have faith in our Lord Jesus Christ na siya nga po ay namatay pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay na maguli at siya ay buhay sa aming mga puso. Kaya naman, Panginoon, ang buhay na ito ay patuloy mong gamitin sa aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami na kung minsan patumpik-tumpik ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Na para bagang naghahabol kami ng aming ikabubuhay, Panginoon. Bagkos ang aming palang buhay ay matatagpuan lamang sa iyo, Panginoon. Pagkat sabi mo nga po, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, O Diyos. Kaya Lord, salamat sapagkat nasumpungan ka namin. Hindi man ganun karangya ang aming buhay, hindi man kami tumatamasa ng maraming mga salapi o malalaking mga pag-aari, Panginoon, pero ang aming spirito ay punong-puno ng pagpapala sapagkat uuwi kami sa langit. Kasama ka, Panginoon. You are the blessor, sabi nga ng aming kapatid. Marami mang mawala sa amin, hindi kami malulungkot sapagkat ikaw pa rin ang nagpapala at nagbibigay ng pagpapala sa amin. Kaya Lord, thank you for making us Christian, making us a believer. Thank you for bringing us here in this family of OCW Pampanga. Kaya naman, Ama, ang lahat ng naririto, nakataas ang kanilang mga kamay, patuloy naming inaalay sa iyo ang aming buhay, maglilingkod kami habang kami nabubuhay para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, in Jesus' name. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen. Amen. Ano po ang Macarius Challenge? Malakas. Live for Christ and you will live forever. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Sige po, pagpalain din naman po natin ang gawain ng Panginoon.